Sa bawat pag-alis, may isang pusong naiwan. At sa bawat pagbabalik, may isang katotohanang kailangang harapin. Mga kababayan, ang kwentong maririnig ninyo na yon ay tungkol sa isang ina na tiniis ang 20 taon ng pangungulila para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang pag-uwi, isang tanong ang sumalubong sa kanya. Paano mo yayakapin ang isang nakaraan na hindi mo naman naging bahagi? Ate Mel, mga kababayan, ako po si Teresa at ito ang aking kwento. Ang huling alaala ko sa anak kong si Chloe bago ako umalis ng Pilipinas ay ang amoy niya. Amoy gatas at baby powder. 3 taon pa lang siya noon. Mahimbing na natutulog sa duyan habang ako dahan-dahang humahalik sa kanyang noo, pigil ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Para sa iyo to anak, bulong ko. Babalik si mama. Yan ang pangako ko sa kanya at sa sarili ko. Dala ng hirap ng buhay, walang pagpipilian kundi mangibang bansa. Napadpad ako sa Singapore bilang isang domestic helper. Ang sahod na maliit, sa kanila sapat na para sa pag-aaral at pangangailangan ni Chloe na inalagaan ng nanay ko. Ang plano, 5 taon lang. Pero ang 5 taon ay naging 10, 15, hanggang sa naging 20 taon. Ang buhay ko sa Singapore ay umiikot sa 4 na sulok ng bahay ng amo ko. Araw-araw, alaga ko ang mga anak nila. Sila ang pinapakain ko, pinapatulog, at inaalalayan sa kanilang paglaki. At gabi-gabi, sa maliit kong kwarto, kayakap ang luma naming picture ni Chloe, doon ko binubuhos ang lahat ng aking pangungulila. Ang teknolohiya ang naging tulay namin. Mula sa sulat, naging text. Mula sa text, naging video call. Nakita ko siyang mag-first communion sa screen ng cellphone ko. Narinig ko siyang umiyak dahil sa first heartbreak niya habang nasa kabilang linya ko. Napanood ko siyang magmarcha sa kanyang graduation sa isang maliit na laptop. Ipinagdiwang ko ang bawat tagumpay niya ng mag-isa. Libu-libong milya ang layo. Nagpapadala ako ng balikbayan box na puno ng mga laruan, damit at tsokolate. Lahat ng bagay na akala ko ay makakapuno sa pagkukulang ko bilang ina. Pero habang lumalaki siya, ang mga I love you mama niya ay napapalitan ng mabilis na, sige po ma, may gagawin pa po ako. Ang mga mahahabang kwentuhan ay naging maikling kumustahan na lang. Pero tiniis ko lahat para sa pangarap ko. Ang pangarap na makauwi for good, bilhin ng maliit na bahay at lupa, at sa wakas, makasama si Chloe. Makabawi sa lahat ng nawalang panahon. At dumating ang araw na yon. After 20 long years, umuwi ako, hindi na para bumisita lang, kundi para manatili na. Pagdating ko sa airport, sinulubong ako ng nanay ko at ni Chloe. Yakap ko siya ng mahigpit pero parang may pader sa pagitan namin. Ang maliit na batang iniwan ko ay isa ng dalaga, isang magandang 22 years old na babae na hindi ko nakilala. Ang yakap niya, magalang. Ang ngiti niya, formal. Hindi yun ang yakap at ngiti ng isang anak na sabik sa kanyang ina. Yun ay yakap ng isang taong bumabati sa isang kamag-anak na galing sa malayong lugar. Pag-uwi sa bahay na ipinundar ko, lalong tumindi ang pakiramdam na isa akong estranhero. Ang mga gamit sa bahay, ako ang bumili. Pero ang mga alaala sa loob nito, hindi ako kasama. Sa sala, may mga picture frames ng bawat milestone ni Chloe. Kasama ang lola niya, mga kaibigan, mga pinsan. Pero wala ako. Wala ni isang litrato ko kasama siya. At ang pinakamasakit na balita ay sumalubong sa akin. Ma, engaged na po ako. Next year, kasal na namin ni Marco.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Umuwi ako para makasama siya, para bumawi. Pero heto't aalis na rin pala siya para bumuo ng sarili niyang pamilya. Ang mga araw na sumunod ay napuno ng pag-aayos para sa pamamanhikan at pagpaplano ng kasal. Ma, samahan mo naman ako maghanap ng wedding gown, sabi niya isang araw. Eto na yon, sabi ko sa sarili ko. Eto na ang chance. Pero sa bridal shop, pakiramdam ko ay isa lang akong tagabayad. Kasama namin ang kanyang mga kaibigan at ang lola niya. Sila ang nagbibigay ng opinyon. Bagay yan sa'yo, besh. Chloe, mas maganda yung isa. Ako? Nakaupo lang sa isang sulok. Pinapanood kong anak kong masayang-masaya kasama ang mga taong nakasama niya sa kanyang paglaki. Tuwing tatanungin niya ako, Ma, okay po ba? Ang tanging nasasabi ko lang ay, Oo nak, ang ganda mo. Pero ang boses ko, parang hindi niya naririnig. Ang opinyon ko, parang hangin lang na dumadaan. Gabi-gabi, umiiyak ako sa kwarto ko. Nagtatanong sa Diyos, saan ako nagkamali? Ginawa ko naman ang lahat. Nagpakahirap ako para sa Kanya. Ibinigay ko ang lahat. Bakit parang baliwala lang ang 20 taong sakripisyo ko? Bakit parang pera lang ang naging koneksyon naming dalawa? Naisip kong sumuko. Naisip kong bumalik na lang sa Singapore, kung saan kahit malungkot, may silbi ako. Bito sa sarili kong bahay, sa harap ng sarili kong anak. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Isang gabi, hindi ako makatulog. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakita ko si Chloe, mag-isa sa may mesa, nakatingin sa laptop niya, umiiyak ng tahimik. Nilapitan ko siya. Anak, anong problema? Nagulat siya. Pinunasan niya agad ang mga luha niya. Wala po ma, stress lang sa wedding preps. Pero kitang-kita ko ang bigat sa mga mata niya. Umupo ako sa tapat niya. Sa unang pagkakataon, hindi bilang yung nanay na galing Singapore, kundi bilang isang ina na nag-aalala. Chloe, alam kong hindi ako naging parte ng paglaki mo. Sabi ko, nanghinginig ang boses. Alam kong pera lang ang naibigay ko. At patawarin mo si Mama kung nahuli na ang lahat. Bigla siyang humagulgol. Doon lumabas lahat ng sakit na kinimkim niya. Ma, hindi ko po alam kung paano. Sabi niya sa gitna ng pag-iiyak. Gusto kitang yakapin. Gusto kong magkwento sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi kita kilala. Ang kilala kong nanay ay yung nasa screen lang ng computer. Ngayong nandito ka na, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Doon ko naiintindihan. Hindi lang ako ang nasasaktan. Nasasaktan din siya. Hindi lang ako ang nangangapa. Pareho kaming naliligaw sa sitwasyong ito. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi pagkalito. Ang sakripisyo ko ay naging pader sa pagitan namin. Ang pag-alis ko, ang lumikha ng isang malaking espasyo na hindi kayang punan ng kahit anong balikbayan box. Mula sa gabing yun, nagbago ang lahat. Dahan-dahan, walang pilitan. Sinimulan ko sa maliliit na bagay. Ipinagluluto ko siya ng almusal. Tinatanong ko siya tungkol sa fiancé niya, hindi bilang taga-usisa, kundi bilang isang taong gustong makilala ang lalaking mamahalin ng kanyang anak. Hindi na ako nagbibigay ng opinyon sa kasal maliban kung hihingin niya. Sa halip, sinakabi ko, Anak, ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Isang araw habang nag-aayos kami ng mga listahan ng bisita, ipinakita niya sa akin ang isang luma at lukot na litrato.
Yung huling picture namin bago ako umalis. Ma, ito po ang lagi kong tinitignan noong bata ako. Sabi ni Lola, babalik ka daw. Araw-araw, hinihintay kita. Nayakap ko siya. Sa pagkakataong yun, naramdaman ko ang yakap niya. Isang totoong yakap. Doon, sa gitna ng mga papel at listahan para sa kanyang kinabukasan, sinimulan naming buuin ang aming nasirang nakaraan. Ngayon, malapit na ang kasal ni Chloe. Ako na ang kasama niya sa mga huling food tasting at fittings. Hindi pa rin kami perpekto. May mga pagkakataon pa rin hindi kami magkaintindihan. May mga sugat pa rin na kailangang hilumin. Pero ang mahalaga, nagsisimula na kami. Natutunan kong hindi ko na maibabalik ang 20 taon na nawala. Hindi ko na siya babalikan bilang isang paslit. Tinanggap ko na ang papel ko ngayon ay hindi lang ina, kundi kaibigan na rin niya. Isang gabay na nasa tabi niya habang binubuo niya ang sarili niyang pangarap. Ang pagiging OFW ay isang malaking sakripisyo. Pero ang pag-uwi at pagharap sa resulta ng sakripisyong yon, isa palang panibagong laban. Isang laban na hindi mo mapapanalunan ng pera, kundi ng pasensya, pag-unawa, at walang katapusang pagmamahal. Mga kababayan, ang panahon na nawala ay hindi na maibabalik. Pero ang pagkakataong magmahal muli ay laging nariyan. Huwag nating hayaang ang layo at ang oras ang maging hadlang para iparamdam ang pagmamahal na yan. Dahil sa huli, ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging presente, sa isip, sa salita, at sa puso. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Teresa. Hindi madali ang pinagdadaanan ng isang OFW, malayo sa pamilya, at araw-araw na sakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Pero sa gitna ng lahat ng yan, ang lakas mong bumangon. Yan ang tunay na kwento ng pag-asa. Hindi man naging perpekto ang paglalakbay mo, naging totoo ito. At dahil dyan, maraming ang matututo. Sa mga nakikinig ngayon, sana'y maging paalala ito. Hindi ka nag-iisa. Kung nasasaktan ka ngayon, huminga ka lang. Ang sakit, lilipas. Ang gabi, may umaga. At ang puso, marunong maghilom kung bibigyan natin ito ng panahon. Hanggang sa muli, ako po si Ate Mel at ito ang Kwentong OFW, kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung meron kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, comment nyo lang sa baba. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.